Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Philippians chapter 3, verses 7 and 8. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. A surrendered life. Ito po yung true reason behind Paul's joy. Bakit ganun na lang yung kagalakan ni San Pablo sa kanyang puso, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang Christian life? Ito po yung dahilan. Yung surrendered ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Madaling sabihin po yung salitang surrender, pero sa totoo lang po, yan po yung paradox ng totoong Christianity. Mapapansin nyo, sa Matthew chapter 13, verse 44, ganito po ang sinasabi. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Yung karanasan daw ng totoong Kristiyano, pagka natagpuan niya yung paghahari ng Diyos, ipagpapalit niya yung lahat ng mayroon siya, para lamang makamit yung pong kagalakan na nagmumula sa pagkasumpong niya sa paghahari ng Diyos. Kaya ang totoong Kristiyano po, masaya siya sa paghahari ni Kristo sa kanyang puso, at yun yung talagang genuine na joy na meron siya. Kasi sabi po sa Mark chapter 8 verse 35, For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the sake of the gospel will save it. Ganun pala, ang mundo, hinahanap nila yung kaligayahan sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang bagay, sa iba't ibang experience. Pero tayo baliktad, isinusurrender natin lahat ng mga ito para makamit natin yung totoong kaligayahan o kagalakan sa buhay na ito. Kaya minsan akala natin we are living the true Christianity. Baka mamaya kapatid, hindi pa pala. Kasi ang malaking tanong lagi ay kung talagang nakasurrender ba ang buhay mo kay Lord. Kaya medyo seryoso po itong pag-uusap natin ngayon. Alam niyo po ako personally na experience ko ito. Kaya sinagot ng Panginoon sa akin yung mga tanong ko nung araw Tinanong ko siya, Lord, paano ba talagang mag-surrender sa iyo ng buhay? Ano yung ibig sabihin ng everything? Lahat iaalay ko, ibibigay ko sa iyo. Ituturing kong walang kabuluhan. Ang sabi nga sa English Bible, rubbish parang basura, kapalit lamang ng pagkakilala ko sa iyo. Ano ba yung joy na matatagpuan sa paglilingkod sa iyo? Kasi magaganda pong mga hamon yan pagka naririnig natin sa sermon Pero what if, kung hingin sa iyo ng Diyos, yung mga bagay na importante sa iyo, yung mga bagay na mahal mo, at yung mga bagay na parang hindi mo kayang bitiwan dahil tinatangkilik mo sa iyong buhay. Alam niyo, nung ako po'y nakakilala kay Lord, unti-unti pong nawala sa akin yan. Yung mga luho ko sa katawan, sa damit, sa sapatos, sa mga alahas at kung ano-ano pa, At mapapansin nyo, unti-unti mawawala yung kaligayahan nyo doon sa mga bagay na yun. Kung kayo totoong Kristiyano, Pangalawa, yung mga taong malapit sa iyo, minsan nawawala sila isa-isa. Nalalayo ka doon sa mga taong minamahal mo, at yung mga taong inaasahan mo, mapapansin mo, minsan mawawala sila sa buhay mo para wala kang asahan kundi Diyos lamang. You have to surrender your loved ones sa Panginoon, At marami sa atin, hindi natin kayang bitiwan yan Marami nga sa atin, ang idolatry natin, yung mga taong, mga malapit sa atin, yung mga mahal natin, sa atin pong buhay. Kaya alam niyo po, marami pa tayong Isaacs
At ang hirap i-offer ng mga Isaac na yan, sa Panginoon, talagang mag-aagawan kayo ni Lord. Minsan naaalisin ka ng Lord sa comfort zone, yung iba sa atin, kaya lang tayo gustong mag-church, maganda yung building, maganda yung music, mabubutit, magaganda yung mga taong kasama natin. Paano kung daling ka ng Lord sa mission field? Ma-experience mo yung napakainit, napakabahong lugar, at makasama mo yung mga taong nakakainis, maglilingkod ka pa ba kay Lord? Kaya ako po personally, yan po naging experience ko. Unti-unti inalis ng Panginoon sa akin yung mga bagay na labis kong minamahal at tinatangkilik at hindi ko po maintindihan yan noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na kasi yun din po ang karanasan ni St. Paul. At higit sa lahat, dito nyo masusumpuhan kung totoong Christian kayo. Pagka ang happiness nyo or yung joy nyo nakasalalay lamang sa pagkakilala nyo sa Diyos at sa Kanyang salita. Ako po, dumating po ako sa punto na ang talagang kaligayahan ko na lamang po ay makabasa ng mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. Walang laman yung aking wallet, hirap ako sa buhay, may sakit, yung aking pamilya, nagdarahop ako, pero ang kaligayahan ko, everyday, makapagbasa at makarinig ng salita ng Diyos. Minsan may mga question tayo about those experiences, pero hindi natin alam, doon natin nararanasan at natitiyak kung talagang tunay ngang surrendered yung ating buhay kay Lord. Para sa akin, yung prayer natin na kadalasan, Lord, I surrender my life to you. I offer my life to you. I love you, Lord. Mag-iingat po tayo. Kasi alam niyo po, nasa proseso tayong lahat. Gusto ng Lord yan sa buhay natin, pero maging sincere ka sa harap ng Diyos. Baka hindi mo kayanin . Alam niyo kung bakit po. Minsan sasabihin mo, I offer my life to you, pero hirap na hirap kang mag-offering. I love you, Lord, pero mas mahal mo yung asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, anak mo kaysa kay Lord. Mag-iingat tayo sa mga ganong mga words. Maging totoo na lang tayo kasi God knows your heart. Pangalawa, hingin mo lang sa Lord na i-lead ka niya one step at a time. Kasi ang pag-grow naman sa Christian life, hindi po biglaan yan. Hindi paparanas agad ng Lord sa iyo sabay-sabayan. Unti-unti po yan as you grow in the grace and the knowledge of our Lord, Jesus Christ. At panghuli, be serious with your walk with God. Maging seryoso ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Huwag kang mangangako ng hindi mo kayang tuparin. Ganun lang naman ang Lord . Let your yes be yes and let your no be no. Mangako ka lang doon sa mga bagay na kaya mong tuparin. Kaya yung ibang mga Kristiyano, magaling lang tayo sa salita. Sabi natin, I surrender everything to you, Lord. Pero hindi naman pala talagang totoong nakasurrender ang buhay mo. Mag-iingat po tayo kasi alam ng Diyos ang laman ng ating puso. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.